Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa lahat, lalo na ang mga nakatutok ngayon sa Papa Dudut Stories. Ako po si Inton, Laking Tondo, Manila at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang crew sa isang fast food habang nag-aaral sa kurso kong business management. Bata pa lamang ako ay alam ko na nakakaiba ang nararamdaman ko sa ibang lalaking nakakalaro ko. Hindi ko kasi hilig yung mga larong kalye. Mas gusto ko yung larong lato-latuan at bahay-bahayan. Kaya naman mas maraming batang babae ang naging kalaro at kaibigan ko kesa sa lalaki. May lalaki din akong mga kalaro na ganoon din ang hilig tulad ng sa akin. Malamang ay tulad ko din po sila. Alam naman yon ng pamilya ko. 3 kaming magkakapatid, si Ate Ira, yung panganay namin at si Kuya Inigo, yung sinundan ko. Pero hindi talaga namin kapatid si Kuya Inigo dahil ampon lamang siya ng aking mga magulang. Hindi ko alam kung saan o ano ang pinagmulan niya. Basta ang alam ko lang ay nakita daw siya ni na mama at papa na inabandona sa labas ng simbahan. Naawa naman ang mga magulang ko kaya kahit na mahirap ang kanilang buhay ay kinupkop nila si Kuya Inigo. Ulila na kami sa ama. Hindi ko nga siya nakilala, baby pa lamang ako nang mamatay siya. Ang aming nanay ang nagtaguyod sa amin sa pamamagitan ng paglalaba at pagluluto ng pagkain na inilalako niya doon din sa may amin. Literal, na isang kahig isang tuka kami. Kaya naman hindi na nakapag-aral ang mga kapatid ko sa kolehiyo. Nang makatapos sila ng high school sa public school, syempre ay nagbanat na rin sila ng buto. 6 na taon ang agwat namin ni Kuya Inigo. Nagsimula siyang pumasok bilang waiter sa isang restaurant at si Ate Ira naman ay namasukan sa isang parlor na kinalaunan ay kinuha din siya na maging kasambahay ng may-ari ng parlor. Kaya naman dumating ang araw na halos kaming 3 na lamang ni na Kuya Inigo at nanay ang nakatira sa aming maliit na inuupahang bahay. Minsan na lamang sa isang buwan nakakabisita si Ate Ira sa amin. 14 anyos ako noon. Nung una kong ma-experience ang isang bagay na siyang nagbigay ng labis na kasiyahan sa isang katulad ko. Papadudot aminado ako na nagkakagusto ako sa mga lalaking gwapo. Lalo na kung matipuno ang katawan. Maraming ganyan sa lugar namin, sanay yata ang mga kalalakihan doon na maglakad sa kalye na walang damit pang itaas. Enjoy na akong mapagmasdan sila. At kasama ko sa hagikhikan sa tuwing may nakikita kaming gwapong matipuno ang katawan. Ang aking naging close friend na si Valen. Hindi naman kami kumikending o halatang halata na may pusong babae. Simple lamang kami. Tahimik at kilalang matatalino sa lugar namin kaya medyo respetado naman kami kahit papaano. Kaming dalawa ang nagsasabihan ng aming sikreto lalo na sa mga crush namin. Dahil nga close kami ay hindi din niya naitago sa akin na crush niya ang Kuya Inigo ko. Gwapo kasi ang Kuya Inigo ko at dahil madalas din sa gym ay maganda ang katawan nito. Lalo pa nga daw naglalaway si Valen sa gayak ng kuya kong papasok na siya sa kanyang pinapasukan. Madalas abangan ni Valen ang kuya ko sa pagdaan nito sa harapan ng bahay nila. Hindi lang yon ang nasabi sa akin ni Valen. Ay daw kasi sa isang baklang parlolista sa malapit din sa amin
na isang gay bar daw nagtatrabaho ang kuya ko. Hindi daw siya isang waiter kundi isang call boy. Si Val na din ang nagpaliwanag sa akin kung ano ang ginagawa ng isang call boy. Nabanggit din ni Valen na nag-iipon daw siya ng pera para matikman niya daw ang kuya Inigo ko. Nabatukan ko pa nga siya nang sabihin niya na hingian ko daw ng discount ang kuya Inigo ko para sa kanya. Wala kaming alam ni nanay sa trabahong yon ni kuya Inigo. Basta ang alam lang namin ay waiter siya sa isang restaurant sa Malate. Mahilig namang pumorma si kuya Inigo at hindi na namin pinagtatakhan kung ganon siya manamit sa kanyang pagpasok. Medyo naniwala ako kay Valen kasi magtatakip silim kung umalis ng bahay si kuya Inigo at madaling araw na kung umuwi. Katabi ko sa pagtulog si kuya Inigo at matagal ko na ring napapansin na ang bango-bango niya. At minsan naman ay amoy alak na nahihiga sa aking tabi. Hindi naman kami gaanong nakakapag-usap dahil halos tulog siya sa araw at sa hapon naman ay gagayak na siya. At nasa lakaran din ako. Simula nang sabihin niya ni Valen ay kakaiba na ang atensyon ko kay kuya Inigo. Kapag nagigising ako sa aking pagtulog at katabi ko na siya, ay pinagmamasdan ko ang kabuuan ng katawan niya. Natitipuhan ko ang ibang kalalakihan sa aming lugar na mga gwapo at matipuno ang pangangatawan. Samantala ay matagal na pala akong may katabi sa higaan na isang gwapo din at may magandang katawan. Kaya palagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana'y makahanap ako ng lalaking katulad ng aking kapatid. Pero Papa Dudut, hindi ko noon maiwasan pero aaminin kong may nararamdaman akong kakaiba sa aking sarili sa tuwing nakikita ko si Kuya Inigo. Pilit kong nalalabanan ang sarili ko upang hindi ko pag-interesahan si Kuya Inigo. Oo, hindi ko siya kadugo pero parang incest na rin yon since inampon siya ng mga magulang ko. Kaya sinampal ko talaga ang sarili ko sa tuwing nakakaramdam ako ng pagnanasa sa tinuturing kong kapatid. Isang mag-asawang sampal sa aking mukha nang sa ganon ay magising ako sa katotohanang nakakadiri ang aking iniisip. Subalit talaga yatang mas tumindi ang tukso kung iniiwasan mo ito. Sa pagtulog kasi ay katabi ko siya na ang tanging suot ay underwear. Minsan ay niyayakap niya ako at dumidikit sa aking katawan ang bumubukol sa kanyang underwear. Damang-dama ko ito dahil noon pa man ay nakasanayan ko nang yakapin siya sa pagtulog. Minsan ay nagigising ako na yakap-yakap ko na siya. Tila may halo ng pagnanasa ang pagkakayakap ko sa kanya pero agad din akong kumakalas upang mapigilan ko ang sarili ko. Isang hapon gumayak na si kuya papasok sa trabaho at syempre maliligo muna siya. Nanood ako ng TV kasi medyo tinamad akong lumabas na ng bahay pagkagaling sa school. Inton, halika nga dito. Sandali lang. Ang tinig ni Kuya Inigo na nagmumula sa banyo. Tumayo ako kaagad at lumapit sa tapat ng banyo. Ano yun kuya? Ang tanong ko naman. Biglang bumukas ang pintuan ng banyo, nakatayo doon si Kuya Inigo na walang saplot sa katawan at basang-basa na may kaunting sabon pa sa katawan. Doon ko muling nakita ang totally nude na katawan ni Kuya Inigo at may kakaibang kiliti na yung naidudulot sa akin. Pakihiluran mo nga ang likod ko. Medyo masakit nga ang mga braso ko dahil sa pagbubuhat ko kanina. Hirap akong abutin ng likuran ko ang pakiusap niya sa akin. Dati ko naman yung nagawa kay kuya kaya sinunod ko naman siya. Pumasok din ako sa loob ng banyo at mas lalo kong napagmasdan ang matipunong katawan ni Kuya Inigo. Batid naman ni Kuya Inigo na madalas ko na ring makita yon in the past. At alam ko na batid din niya na may pagkapusong babae nga ako. Pero baliwala yon sa kanya at ayos pa rin na makita ko siya na ganong ayos niya. Inabot niya ang labakara at sinimulang kong hilurin ang likuran niya. Balita ko madalas kang tumambay sa mga parlor kasama yung bading na si Valen. Ang biglang nasabi sa akin ni Kuya Inigo.
Si Valen lang naman ang close friend ko dito at classmate ko siya. Pero hindi ako tumatambay sa parlor. Ayoko nga doon magpunta. Ang sabi ko naman. Inaalala ko lang ikaw. Baka tuluyan ka ng bumigay at maging parlolista din. Grabing chismis sa parlor kaya iwasan mo na sila. Ang nasabi naman ni kuya. Si Valen na nga lang po ang kaibigan ko dito. Paano po yun kuya? Ang tanong ko naman. Alam ko naman na mabait si Valen at tulad mo ay matalino din. Pero sabihan mo siya na huwag na makikipagkaibigan sa mga parlolistang bading. Ang tugon naman ni kuya. Tumango lamang ako. Baka dumating ang araw na pati ako ay pag-interesan mo na. Ang dugtong pa ni kuya. Namutla ako noong sinabi niya yon. Kuya naman matagal ko nang nakikita kang hubot-tubad. Kahit nga hawakan ko tong junior mo walang dating sa akin. Ang biro ko na lamang dahil medyo kinakabahan ako sa mga sinasabi ni kuya. At baka naramdaman na niya ang kakaibang nararamdaman ko sa kanya. Napatawa lamang siya sa akin. Tingin ko naman mukhang kumbinsido naman si Kuya Inigo sa sinabi ko. Sino naman ang type mo? May type ka ba sa mga barkada ko? Ang tanong niya na medyo nagdulot ng kaba sa akin. Huwag mong sabihin sa kanya kuya ha. Si Max, ang unang pangalang pumasok sa isipan ko. Siya ba? Ayos ka ding pumili ha. Bukod sa gwapo at magandang katawan matangkad pa. Ang nabanggit naman ni kuya. Secret natin yun kuya ha. Ang sabi kong muli. Sure, ang maikling tugon niya. Gusto ko sanang tanungin si Kuya Inigo sa totoong trabaho niya para kasing game siyang makipag-usap sa akin. Pero kinahinaan ako ng loob at baka pagalitan lamang ako. At baka din tuluyan na niya akong sabihan na iwasan si Valen kung malalaman niya na galing kay Valen ang chismis na yon. Matapos makagayak ni Kuya Inigo ay umalis na rin siya kaagad. May malaking event daw sa restaurant na pinapasukan niya at kailangan niyang maaga siya doon. Sa pag-alis ni kuya ay naiwan akong nag-iisa sa bahay. Muling sumagi sa aking isipan ang katawan ni kuya. Pero muli kong sinampal ang aking muka para magising ulit ako sa aking kahibangan. Sa kabilang banda para mabaling ang atensyon ko sa iba ay kinuha ko na lamang ang cellphone ko at nag-browse na lamang ako sa Facebook. Tapos ay nag-message sa akin si Valen na mag-download daw ako ng Grindr app. Isang dating app na para sa mga katulad naming LGBTQ members. Din-download ko pero dahil sa 14 pa lamang ako noon ay nireject ang unang sign up ko. Kaya nag-decide na lamang akong magpanggap na 18 years old. At yun na nga papadudot, doon na nagsimula ang makulay kong buhay bilang bakla. Marami namang nagpakita ng interes sa akin since hindi naman sa pagmamayabang pero maputi, matangkad at ang sabi nga nila ay may itsura naman daw ako. Yun nga lang ay masyado akong baby face sa personal. Yung mga pictures at thirst traps na nilalagay ko sa Grindr ay inedit ko para magmukha akong matured. At yun na nga effective naman ang mga thirst traps. Dahil may mga nagme-message sa akin. Yun nga lang kapag nagmi-meet up na kami ay umaatras sila kasi nalalaman nilang menor de edad pa ako. Sino ba naman ng baklang may gustong magsumbong sa bantay bata? Syempre wala. Kaya ang ending nga ay nga sa huli. Hanggang sa merong nag-message sa akin at nagulat ako kasi nakilala niya ako. Siya si Kuya Rendon. Isa sa mga barkada at kasamahan daw ni Kuya Inigo. Isa siyang bisexual at matagal na raw siyang interesado sa akin. Kaya nagkita kami noon. Dinala niya ako sa bahay niya na malayo sa amin. Tapos ay may nangyari sa amin. Oo, sa kanya ko isinuko ang aking virginity. At wala naman akong pinagsisihan kasi type ko naman si Kuya Rendon. Samantala hindi lang isang beses na may nangyari sa amin. Dahil marami pa ang sumunod. Natatandaan ko na pagkatapos ng school ay sinusundo niya ako at dinadala sa bahay niya. Tapos yun na nga, may nangyayari na sa amin.
At sa sisiping namin ay unti-unti kong nakilala si Kuya Rendon. Papadudot isang pedophile si Kuya Rendon. Inamin niya yun mismo sa akin na mas hilig daw niya ang mga batang lalaki kesa sa kasing edad niya. At ayon sa kanya, ang age bracket na hilig niya ay nasa 13 hanggang sa 17 years old. Nung unay wala namang problema yun sa akin, not until isang araw ay may sinasama na siyang kabataang lalaki na mas bata sa akin ng 1 taon. Kung hindi ako nagkakamali, Ralph ang pangalan nito at sinasama niya ito sa pagsisiping namin. Pero kahit na bakla ako at sexually active na, sa edad na 14 ay hindi ko hahangarin na ma-involve sa pagsisiping kung saan marami ang involved. May hiya at respeto naman ako sa sarili ko. Kaya simula noon ay iniwasan ko na si Kuya Rendon. Sa kabilang banda hindi naman niya yon pansin since gwapo siya at madali niya akong palitan. Pagkatapos noon papadudot ay huminto na ako sa paggamit ng Grindr at hindi na ako nakipag-date kanino man. Ipinagtaka yon ni Valen at tinanong niya sa akin kung bakit. Sabi ko lang sa kanya na nag-iingat lamang ako na mahawahan ng HIV at kung anumang sexually transmitted disease. Samantala hindi ko inaasahan na muling mababaling ang aking atensyon kay Kuya Inigo. How I wish noon na sana ay kapatid ko na lamang siya para hindi ako araw-gabi na halos mabaliw sa kakaisip sa kanya. Kaso'y palaging isinisiksik ng utak ko na okay lang na magnasa ako kay Kuya Inigo kasi hindi ko naman siya tunay na kapatid. Ganon pa man ay hindi ko rin maiwasan na mandiri sa aking sarili dahil sa mga naiisip ko. Sa kabilang banda isang gabi na alimpungatan ako at nagulat nang makita ko si Kuya Inigo nagising pa at naka-Indian seat habang nakatingin sa akin. Kuya, kanina ka pa bang gising? Tanong ko sa kanya. Iniisip ko lang kasi yung ikinuwento sa akin ni Rendon. Seryosong sagot niya. Bakit? Ano po ba ang sabi niya? Usisa ko. Bagya akong kinabahan dahil baka ikinuwento ni Kuya Rendon sa kanya yung mga sexual adventures namin. Inamin niya sa akin na nagkaroon kayo ng sexual relationship. Nainis lang kasi ako parang nangaasar pa siya habang kinikwento niya sa akin yung mga pagtatalik niyo. Nilaspag ka raw niya. Nakakainsulto kasi. Ayokong binabastos ka niya kasi kapatid kita. Nasasaktan ako. Sabi ni Kuya Inigo sa akin. Nagulat at nanlumo naman ako sa mga narinig ko. Bukod sa iyo kuya, kanino niya ikinuwento yun? Sa akin lang daw, wala daw siyang balak na ikwento yun sa tropa kasi malaki pa rin daw ang respeto niya sa akin. At sa iyo. Nagtataka nga lang siya, bakit bigla mo siyang ginost? Sagot ni Kuya Inigo. Ikinuwento ko naman sa kanya ang dahilan kaya unti-unti kong iniwasan si Kuya Rendon. Sa huli naman ay nag-agree si Kuya Inigo sa akin na sa halip na kalibutan ko na raw ang tropa niya. Na hindi lang daw ang katulad ni Kuya Rendon ang nararapat sa akin. I deserve more kumbaga. Totoo ba kuya na callboy ka? Ang bigla ko namang naitanong sa kanya. Hindi ako sinagot ni Kuya Inigo, sa halip ay sinabihan na lamang niya akong matulog ulit. Pero bago ako matulog ay pinangaralan ako ni Kuya Inigo na huwag akong magpadala sa tawag ng laman at sa halip ay pag-isipan ko raw maigi bago makipagrelasyon sa isang lalaki. Kinabukasan naman ay niyaya ako ni Kuya Inigo sa mall at ibibili daw niya ako ng bagong damit. Sumama naman ako sa kanya matapos niya akong bilahan ng damit ay kumain ako sa isang fast food. Doon niya ako kinausap at pinagtapat ang tunay niyang trabaho. Totoo yung chismis na naririnig mo galing sa mga parlulistang bading na kakilala ni Valen. Macho dancer ako sa isang gay bar. Minsan nagpapa-takeout ako kung okay ang napag-usapang bayaran. Minsan naman ay sa isang bridal shower ako rumaraket. Sa ganun ako nakita noong baklang parlulista. Siya palang nagmi-makeup sa ikakasal kaya naroon siya. Ang pagtatapat ni Kuya Inigo.
Nung una kong marinig yon mula kay Kuya Inigo ay hindi ko malaman kung ano ang sasabihin ko, pero inunawa ko na lamang siya. Ayos lang naman siguro yun kuya, kaysa naman magnakaw ka o pumatay ka para lang mabuhay mo kami ni nanay. Ang nasabi ko naman. Yun lang kasi ang alam kong gawin. Hindi naman ako nakatungtong ng college, kaya nga dapat ay mag-aral ka ng mabuti para maging maayos ang maging trabaho mo kapag nakapagtapos ka na sa college. Ang sabi naman ni kuya. Hayaan mo kuya, yan ang gagawin ko. Lagi akong magiging scholar para hindi ka din mahirapan sa pag-aaral ko. Ang pangako ko naman sa kanya. Nagsimula na ring ikwento sa akin ni kuya ang kanyang pinagdaanan sa ganong trabaho. Nasa tamang edad na din daw ako upang malaman ko ang ganong klaseng buhay. Batid niya na maaari din daw dumating ang panahon. Natatangkilikin ko ang lugar tulad ng pinapasukan niya. Pero binilinan niya ako na wala naman daw mali sa pagpunta sa ganong lugar. Ang mali lang daw ay kung yung perang gagastusin doon na meron pang mas importanteng dapat paglaanan. Kaya nga daw maraming matatandang bading na walang naipundar. Nakabuhayan at naging kaawa-awa sila dahil wala na nga silang pera wala na rin silang makuhang lalaki na magmamahal sa kanila. Alam mo ba? Wala nagti-take out sa akin kagabi. Dahil big night sa bar Ang daming baguhan na mga bata ang sinalang sa bar. Siyempre mas pinili sila ng mga customers. Pero ayos pa rin naman. Magaling naman akong gumiling kaya malaki din ang tip na nakuha ko sa mga customers. Ang sabi naman ni kuya. Os, magaling ka ba talagang sumayaw? Ang biro ko sa kanya. Oo naman, basta mamaya ipapakita ko yon. Ang galing ko sa pagsayaw, ang sabi naman ni kuya. Nagpatuloy pa ang masayang kwentuhan namin ni Kuya Inigo hanggang sa makauwi na kami. Hindi na rin pumasok si Kuya Inigo ng gabing yon. Bago pa dumating si nanay ng gabing yon ay nagbigay ng sample dance si Kuya Inigo. Tama nga ang pagmamalaki niya. Talagang magaling siyang sumayaw. Pati akong kapatid niya ay tinamaan sa mga galaw niya. Pero agad ko ring winaksi ang pagdanasang nararamdaman ko dahil mali yon. Dahil nga naging open na kami ni Kuya Inigo sa isa't isa ay mas naging close talaga kami. Samantala nang tanungin niya ako kung gusto ko bang ma-inlove ay sinabi ko lang na wala pa akong bala kasi nakafocus ako noon sa pag-aaral. Lumipas naman ang isang buwan ay may dinala si Kuya Inigo na lalaki sa bahay namin na nakilala ko sa pangalang Max. Mainit namin siyang tinanggap sa bahay at si mama pa ay inalok pa ang tropa ni Kuya Inigo na sa amin maghapunan. Nagpaunlak naman si Max. Papadudot mas bata si Max kay Kuya Inigo ng mga 2 taon. Tulad din siya ni Kuya Inigo na naging tambay din matapos makapagtapos ng high school. Mga 2 taon na din ang nakakaraan. Tulad din ni Kuya Inigo ay maugong din ang chismis sa kanya na isa din siyang call boy. Marahil tulad din na dahilan ni Kuya Inigo na yun lang naman talaga ang tanging alam nilang paraan para makatulong sa kanilang pamilya. Kung totoo man ang chismis kay Max ay hanga pa rin ako sa kanya. Lalo kung pareho sila ni Kuya Inigo na para sa pamilya nila ang sakripisyo nilang yon na pagbebenta ng katawan. Matapos silang makapagmeryenda na niluto ni nanay ay naunang pumunta sa sala si Max at tumupo sa sofa sa tabi ko. Bigla niya akong inakbayan at talagang dinikit ang kanyang katawan sa akin. Amoy na amoy ko ang pabangong ginamit niya. Lalaking lalaki talaga ang amoy niya at parang ang sarap halikan sa pisngi. Type kita, ang biglang sinabi niya sa akin na nagpakabog ng dibdib ko. Nagulat din ako kasi napaka-straightforward ni Max. Ha talaga? Ang tanong ko sa kanya. Sana magustuhan mo rin ako. Promise magiging mabuti akong boyfriend sa'yo. Hindi ka rin magsisisi kasi masarap ako. Pangaakit ni Max sa akin habang nakatalikod ang aking ina. Natawa na lamang ako kay Max tapos ay inad niya ako kaagad sa Facebook, sa iba kong social media accounts.
Tapos noon ay umalis na sila ni Kuya Inigo dahil papasok na sila ng trabaho. Sa kabilang banda, pag uwi ng kapatid ko ay nalaman-laman ko na minamatch pala niya ako kay Max. Ganoon lang daw si Max, mahilig magpauhaw ng mga bakla pero mabait daw yon. At inamin daw sa kanya ni Max na na-love at first sight ito sa akin at nagpaalam kung pwede raw ba akong ligawan. Natawa naman ako sa sinabi ni Kuya Inigo at pinaalala ko sa kanya na hindi pa alam ni Mama na bading ako. Pero sabi naman ni Kuya ay malakas daw ang pakiramdam ni Mama kaya sigurado daw na matagal na raw nitong alam na bading ako. Samantala Papadudot ay nagkaroon kami ng communication ni Max. Nagsimula sa simpleng messages na nauwi sa video calls. Pero hindi kami nagromansahan agad dahil nire-respeto daw niya ako. At gusto raw niyang malaman ko na hindi lang sex ang hanap niya, kundi totoong pag-ibig. At umaasa siya na sana'y ako na lang daw ang totoong pag-ibig niya. To make the story short, niligawan talaga ako ni Max sa bahay namin pero nagpretend kami na magkaibigan lamang sa harapan ni Mama. Madalas niya akong binibigyan ng mga regalo. Ramdam kong priority niya ako at sinabi rin niya sa akin na nagbabalak na rin daw siyang bumalik sa pag-aaral para kapag naging mag-asawa na raw kami ay mabibigyan niya ako ng magandang buhay. At yun na nga, after 1 month, buong pagmamalaki niyang ipinakita sa akin ang enrollment form niya. BS Management ang kursong tinake niya at sabi niya sa akin na ako raw ang kanyang inspirasyon. Kaya nung araw ding yon ay pumayag na akong makipagrelasyon sa kanya. Doon din naganap ang una naming pagsisiping. Pero alam mo Papadudot, ibang-ibang naramdaman ko sa pagtatalik namin ni Max. Ramdam ko talaga ang totoong pag-ibig. Hindi tulad noong kay Kuya Rendon na puro pagnanasa. Habang nilalakbay ni Max ang aking katawan ay nakita ko sa mga mata niyang lagablab ng isang nagmamahal. I love you, ang sabi ni Max at hinalikan niya ako sa aking mga labi. I love you too, ang nabanggit ko na lamang nung bumitaw na siya sa halikan kahit laking pagtataka ko sa nasabing yon ni Max. Nang maganap ang pagsisiping namin yon ni Max, ay naging madalas na rin na tumambay sa bahay si Max kahit nawala si Kuya Inigo. Naramdaman ko na tila seryoso siya sa pakikipagrelasyon sa akin. Ayos naman yon sa akin dahil talaga namang gwapo si Max. Wala din naman siyang masasabi sa akin dahil asikaso ko naman siya sa tuwing nasa bahay siya. Kapag wala si nanay ay nakukuha din naming magtalik. Sa tuwing yayayain akong mag-mall at manood ng sine ni Kuya Inigo ay lagi nang kasama si Max. Parang laro-laro lang sa amin ang pagkakasundo namin ni Max na kami na. Pero habang tumatagal ay nagiging malapit talaga kami ni Max sa isa't isa. At nararamdaman ko na ang pagkalinga niya sa akin. At ganoon din naman ako sa kanya Papadudot. Naipagtapat na rin sa akin ni Max ang tunay niyang trabaho. Dati din siyang macho dancer sa gay bar na pinapasukan ni Kuya Inigo. Pero may nakaaway daw siyang isang callboy na kabit daw ng may-ari ng bar. Kaya napilitan siyang lumipat ng trabaho at napunta siya sa isang massage parlor na ang mga masahista ay nag-extra service para mas malaki ang kita. Sinabihan ko naman si Max na walang problema sa akin kung callboy man sila ni Kuya Inigo. Basta ba wag silang manggagansyo ng kanilang customers or magte-take advantage sa kahinaan ng isang katulad ko. Nangako naman si Max na trabaho lang talaga ang sa kanya. Pero pinagdiinan niya na huwag ako magsiselos sa mga customers niya dahil trabaho lang talaga yon. Hindi nakaiwas sa mapagmasid kong best friend na si Valen ng pagiging malapit ko kay Max. Pati kasi ang mga kwento ko ay naisasama ko ang pangalan ni Max. Napaamin naman niya ako na may kakaiba ng relasyon kami ni Max. Siyempre nakadama ng kaunting inggit si Valen. Kaya naman hiniling niya na tulungan ko siya kay Kuya Inigo. Kahit man lang daw one night stand kay Kuya Inigo ay matulungan ko siya.
Willing din daw siyang magbayad pero hindi niya daw pakayang maibayad yung talagang presyo ni Kuya Inigo sa serbisyo nito. Medyo nagalit ako kay Valen nang sabihin niya yon, subalit agad din naman siyang nagpaumanhin. Hindi ko naman daw siya masisisi kasi talaga namang iba ang datingan ni Kuya Inigo sa kanya. Sana din daw ay matulad siya sa akin na nagkaroon ng isang Max sa buhay ko. Naunawaan ko naman siya at hindi na ako tuluyang nagalit pa sa kanya. Pero sa loob-loob ko ay parang gusto ko na ring maisakatuparan ng pangarap niya. Hindi ko nga lamang alam kung papaano ko gagawin at baka magalit sa akin si Kuya Inigo dahil parang binubugaw ko pa siya sa matalik kong kaibigan. Lumipas pa ang mga araw at parang naging barkada na rin ako nila Kuya Inigo at Max. Medyo naging adult na rin akong tingnan tulad nila dahil na rin tinuruan nila akong pumorma at medyo tumangkad na rin ako na hindi na rin nalalayo sa kanilang height. Si Vane naman ay hindi na rin nabanggit ang pangarap niya tungkol kay Kuya Inigo. Nakontento na lamang siya sa madalas na pagdalaw sa aming bahay upang masilayan ang aking Kuya Inigo kasi madalas na walang damit pang itaas ang Kuya Inigo na kinakatuwa naman ni Valen. Batid ko naman ang nararamdaman din ni Kuya Inigo na nagnanasa sa kanya si Valen. Ayaw ko lang pag-usapan namin yon at hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Kuya Inigo kung malalaman niya mula sa akin na totoong pinapangarap siya ni Valen. Isang araw habang papauwi kami ni Valen mula sa school ay napadaan kami sa isang tindahan na may mga lalaking nagiinuman. Psst! Biglang sumitsit ang isa sa mga kalalakihan. Hindi namin pinansin yon. Biglang inulit pa ang pagsitsit sa amin. Pero hindi pa rin namin ito pinansin. Ang tataray ng mga baklang ito. Biglang sumigaw ang isa pa sa kanila. Noon na kami napalingon sa kanilang pwesto. May nagawa ho ba kaming kasalanan sa inyo? Ang malumanay na tanong ni Valen. Alam ko na may katarayan si Valen at palaban ang aking best friend. Kaya hinihila ko na siyang papalayo doon. Aba, talaga palang mataray ang baklang ito ah. Ano pang pinagmamalaki ninyo? Ang kuya ng kaibigan mong callboy o ang callboy din na boyfriend niya? Ang pasigaw na tanong kay Valen. Medyo nagpanting-anteng ako sa narinig ko. Pero naging mahinahon pa rin ako at pilit na hinihila si Valen papalayo sa grupo ng mga kalalakihan. Kalalaki niyong tao ay mahilig kayo sa chismis. Kung ganun nga sila ay buti pa sila at nagbabanat ng buto para kumita ng pera. Kayo panay dilhensya ninyo sa asawa at nanay niyo para may pang-inom kayo. At isa pa mas bakla kayo kasi pinapaniwalaan ninyo ang chismis. Mahiya naman kayo sa mga balat nyo. Ang medyo pasigaw na ring sinabi ni Valen sa mga kalalakihan. Ang tapang nitong baklang to ah. Baka patulang kita dyan, ang sabi ng isa sa mga kalalakihan. Ano bang ginagawa nyo ngayon? Hindi ba pinapatulan nyo na kami? Sino ngayon ang mas bakla sa atin? Ang pasigaw pa rin na sinabi ni Valen. Hindi ko na napigilan na makipagbangayan si Valen sa mga kalalakihan. Para namang kakayanin ni Valen na mga yon sa kanyang inaasal. Hindi ko na malayan na paparating pala sina Kuya Inigo at Max. At narinig nila ang dahilan ng pakikipagtalo ni Valen sa mga kalalakihan. At eto na pala yung mga callboy na pinagmamalaki ninyo. Ang sabi ng isa nang makalapit na sina Kuya Inigo at si Max. Anong sabi mo, Pards? Ang tanong ni Kuya Inigo sa lalaking nagsabi sa kanila na callboy sila. Callboy! Ang pasigaw na sinabi ng lalaking yon sa mukha mismo ni Kuya Inigo. Biglang sinuntok ni Kuya Inigo sa mukha ang lalaking yon na naging sanhi ng rambulan sa harapan ng tindahan. Pati kami ni Valen ay nakisali na rin sa suntukan at sipaan. Grabe palang magalit si Kuya Inigo, talagang lumabas ang lakas niya na nakukuha niya sa madalas niyang pag-gym. Ganon din si Max, palibasa ay medyo lasing na ang mga kalalakihang nakalaban namin kaya naman talagang bugbog sarado sila sa amin.
May mga latay din kami, syempre. Pero kung hindi pa dumating ang mga tanod ay baka nagmistulang lantang gulay ang mga lasing na kalalakihan. Sa barangay detention cell kami nagpalipas ng gabi dahil sa mga nangyari. Doon din namin na ikwento kina Kuya Inigo at Max ang punot dulo ng pangyayari. Laking pasasalamat ni Kuya Inigo kay Valen at maasahan pala siya na maipagtanggol daw ako sa ganong sitwasyon. Kinabukasan ay pinawala na din kami, ganon din ang grupong nakaaway namin. Alam kong medyo good shot si Valen kay Kuya Inigo. Naisipan ko tuloy na sabihin sa kanya ang matagal nang pinapangarap na matupad ni Valen. Natawa sa akin si Kuya Inigo pero sinabi niyang pag-iisipan niya. Natawa naman ako at hindi nagalit sa akin si Kuya Inigo. Nang minsang bumisita sa bahay si Valen ay nagkataon na naroon sina Max at Kuya Inigo. Nakakaingit naman kayo. Ang nabanggit ni Valen nang makita niya kami ni Max na magkatabi sa sofa at nakaakbay sa akin habang nanonood kami ng TV. E di tabihan mo din si Inigo para hindi ka na mainggit, ang biro naman ni Max sa kanya. Biglang namula si Valen at hindi ko pa kasi binabanggit sa kanya na alam na ni Kuya Inigo at ni Max ang pagkakagusto niya kay Kuya Inigo. Kaya talaga ayan tuloy nahiya na sa akin si Valen. Huwag mong pakinggan ang pang-aasar ni Max. Wala namang masama kung tatabi ka sa akin. Ang sabi naman ni Kuya Inigo. Ikaw naman talaga, Inton, kung ano-ano mga sinasabi mo sa dalawang ito. Ang sabi naman ni Valen. Tumawa na lamang ako at napatingin kay Kuya Inigo. Umupo naman sa tabi ni Kuya Inigo si Valen. Biglang inakbayan ni Kuya Inigo si Valen. Wag po kuya, ang biro ni Valen at tila inaalis pa ang kamay ni Kuya Inigo. Nagtawanan na lamang kaming lahat at yun na nga ang simula ng pagkakamabutihan ni na Kuya Inigo at Valen. Lumipas sa mga taon at nagpasya sina Max at Kuya Inigo na tumigil na sa pagko-callboy. Nag-concentrate si Max sa kanyang pag-aaral at nag-work na lamang sa isang kasino sa Pasay habang siya ay nag-aaral. Dinauna akong matapos sa kanya. After 2 years ay si Max naman ang nakagraduate. Isang kumpanya ang pinasukan namin bagamat magkaiba kami ng department. With regards to our relationship, ayun para na kaming naging mag-asawa ni Max. Katunayan ay nagpunta na kami noon sa Taiwan para magpakasal since legal doon ang same-sex marriage. At yun nga nangako kami sa isa't isa na magmamahalan kami ni Max hanggang sa huling hininga namin. Happy din ang naging kinahinatnan ng love story nila Valen at Kuya Inigo dahil nang makaipon si Kuya Inigo ng pera ay tinulungan niya si Valen na magtayo ng sarili niyang parlor. Tapos ay nag-aral din ng pagugupit si Kuya Inigo. Sa ngayon ay pareho na silang parlolista sa sarili nilang parlor. At sa pagpaparlor nakapundar sila ng sarili nilang bahay at kotse at namuhay silang pareho na parang tunay na mag-asawa. Papadudot nagpapasalamat kami sa Diyos kasi kahit na ganito ang sexualidad namin ay nakatagpo kami ng totoo naming pag-ibig. Siguro ang may hiling ko na lamang sa ngayon ay biyayaan sana kami ni Max ng mas mahaba pang buhay para mas humaba palalo ang aming pagmamahalan. Hanggang dito na lamang po ang kwentuhan natin, Papadudot. Muli ay maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Inton. Maraming salamat, Inton, sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang pag-ibig naman ay walang pinipiling kasarian at edad. Basta wala kayong nasasagasaan o nasasaktan tao. Lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin at lahat tayo ay deserve na maging masaya sa taong makakasama natin sa habang buhay. Kaya congratulations sa inyo, Inton and Max, at ganoon din kina Inigo at kay Valen. Ang buhay ay mahiwaga,
Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut